Galit naman yung makina pero walang abante. Ano Yes, ba sir. ibig sabihin mo doon? Malamang sa clutch nga siguro. Kailan Sa- ka nagpalit ng clutch? Sabay sir, 3 years na. 3 years na pero Pero- ang tinakbo nito, 20,000. ang nagdadrive ba nito, babae? Anak ko, babae. Babae, o yun. O sige. Kami. O kayo. Ang duda ko dito, kung galit ang makina, nag-RPM ka, nakakambyo ka, ayaw namang umabante, malamang sliding ang clutch mo. May nakita rin kami sa scan regarding naman doon sa mga injectors. Injector. O sabi ko nga sa'yo, yun ay third party, saka na natin puntahan yung mga injectors na problema. Kapag naayos na natin, una ito, pangalawa, yung transmission mo dahil sabi mo galit ang RPM mo pero alang abante, possible sliding at yung mga leak ng oil doon sa ibabaw. Yes. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Napanood nyo po yung umpisa ng ating video. Ito po yung Toyota Fortuner na nagpalit ng clutch 3 years ago yata. Pero ang sabi po ng may-ari, 20,000 kilometers lang daw po ang ginamit nun. Ngayon, may mga nag-comment nga po doon sa vlog ko po kahapon, bakit 20,000 lang ang naitakbo? Bakit nasira na yung clutch? So maraming nagdududa. Pero mga kapatid, tinanong ko siya, sino ba ang nagdadrive ng Fortuner na yon? Sabi niya, yung anak niyang babae. Alam na po. Kasi yung mga babae, ang gusto nila matataas ang clutch. Siguro yung huling gumawa nito, itinaas niya yung clutch dahil nga po ito ay idadrive ng babae. Kasi kapag mababa ang clutch, namamatayan ng engine. So itinaas siguro ang clutch nito, kaya ito po ang nangyari. Sa maling adjustment ng clutch, ito po ang nangyari sa kanyang Toyota Fortuner, yung kanyang clutch assembly. Ngayon, may problema din to sa gas filter, papalitan naman natin yon. Pero yung kanyang mga injectors, i-isolate na natin yung problema na yon. Dito na lang muna tayo magpo-focus kasi talagang grabe ang pagkakasira ng clutch po nito. Yung lining, saka yung pressure plate, pati po yung kanyang flywheel tinamaan. Unahin mong ipakita sa akin, Pyong, yung lining. Ano nangyari sa lining nito? Sige nga, iangat mo nga. O dito, okay pa dito. Pero sa kabila Ha? po, durog Sa po. kabila. Sige nga, pakita mo. Hindi durog eh. Tingnan mo, Bali, ano po. tingnan yung, ito yung lining eh, ito yung kapal talaga. Dapat kabilaan yan. No? Close up mo, Alric. Dapat ganito rin siya kakapal. Pero since manipis na rin to, labas mo nga yung bago. No? Labas mo yung bago. Original po ang nilagay natin dito. Pero yung presyo natin, hindi katulad ng presyo nung sa kahapon sa yung Suzuki APB, napakamahal nun. So ito ngayon yung bago, original po ito, Aisin. So tingnan nyo po yung kapal niyan. Ha? So ito yung sa luma na nasira, ito yung side na yon. Ngayon itong kabilang side, tingnan nyo naman, pulbos. At numipis, parang papel, gapapil na lang po. At ang problema dito, ito po ay tumama na sa flywheel. No? Kasi nakaganyan po yan. Ayan. Yung portion po na yon ay tumama na sa flywheel, kaya hinukay niya ngayon itong flywheel. Pakita mo yung flywheel. Ayan. Kaya ito po, nirepace namin yan. Dito po kasi sa Autoruns, meron talaga kaming late machine. Precision po yung pag-repace namin sa mga ganitong klaseng mga pyesa, brake, rotor disc, flywheel. Pag nire-repace namin yan gamit ang late machine, talagang very precise po ang pagsukat po nun, ang pag-repace nun. So ito medyo malaki yung nabawas dito dahil kinain nga po ng mga rivets po nitong clutch lining na yan. No? Tignan nyo naman yung rivets na to. No? Yung aluminum na yan, kumayod talaga dito. Pero ito, huwag kayong magtataka dito, yung mga patsi-patsi na yan, no? Halos lahat ng Toyota na flywheel na nagawa namin, ganito po ang nagiging problema. Kahit hindi masunugan to ng lining, ganito ang nagiging problema. Yung materialis na ginamit dito sa bakal na to, ganito ang nagiging issue niya kapag nagiinit. So, pabayaan nyo na yung patsi-patsi na yan. At maging itong kanyang pressure plate, itaas mo, yung. Dahil sa sobrang init din, ayan po, ang dami ring patsi, nakukuhanan ba ng maayos, Ayan, At saka ang lalim na po nito. Ayan. Ito 2 taon lang, ha? 3 taon lang nung nagpalit ng clutch assembly yung may-ari nito. Pero dahil nga sa mali ang adjustment ng ng clutch pedal, itinaas siguro dahil nga lady driven siya, kapag mababa yung konting bitaw mo lang sa clutch, umaabante na yung mga babaeng driver namamatayan doon, nahihirapan sila doon. Ipakita mo ngayon yung bago na clutch cover o pressure plate. Ayan po, original po ang mga parts natin. Ayan, ito po ay Aisin Toyota. Pakita natin yung Toyota. Ayan po, nakalagay talaga, Toyota.
No, meron pong Aisin, pero wala kang makikitang Toyota. Yan lang, Aisin lang ang nakalagay. Ngayon, ipakita mo yung yung harap. O yan, pakita mo. Oh. Kumpara natin dito. Pakita mo yan. Ha? So, ito po yung original na parts ng Toyota na pressure plate. Oh, magkaiba. Ito talaga, damage sa damage. Sunog na sunog to. Tapos yung clutch lining, pakita mo rin yung pagka-original niyan. Baka sabihin nila, ito ay replacement. Okay? Aisin, Toyota. Nakita niyo po yung logo na yan? Toyota. Yung iba na hindi original na para sa kanya, Aisin din ang brand, pero generic yon, walang nakalagay na Toyota. So, original din naman yon, made din naman yon ng Aisin. Kaya lang, hindi talaga iyon yung mga nanggagaling sa Toyota, yung dinidevelop nila, pinuproduce nila for Toyota lang. Okay, ano pa yung isang nakita ko na bago? Yan. Ito ay, Sa 5 watt po. okay, doon sa pivot ball, dito sa port. Kasi naiwan yung doon no? Oh. So, itong pivot ball na to, piyong, dahil sa malaki ang nabawas dito sa flywheel natin, explain ko lang sa inyo mga kapatid yung tungkol doon sa magic washer, akin na to. Okay? Yan. Itong pivot ball, diyan yan nakakabit, tapos itinutulak niya yung release bearing. Akin na yung bagong release bearing. Ito, bago po ito. So, yan po ay nakakabit dito. Ayan, release bearing. Itutulak niya ngayon itong likod ng pressure plate. Yan. Tinutulak niya. Itayo mo ngayon itong flywheel. Pero yung bago na gamitin natin, nakakahiya naman. Ayan. Okay? Ikabit mo yung bago. Bigat, no? Yan lang. Pag dikit-dikitin mo lang. Ayan. Tapos dikit mo ngayon yun. Sige, mga kapatid walang kukurap Dito i-explain ko sa inyo kung bakit naglalagay ako ng washer or yung tinatawag kong ang magic washer. Ganito yan mga kapatid. So ito ngayon, nakatama itong ating release bearing dito sa pressure plate. Itong pressure plate, kapag po ito ay itinutulak nitong release bearing, itong loob na to, umaatras yan. Gumaganon. Pag itinulak itong diaphragm spring na to, gumaganon yan para humiwalay siya ng kapit sa lining. Hihiwalay siya ng kapit sa lining at pag wala ng kapit sa lining, libre ngayon ito at hindi siya umiikot kasama ng makina. Kaya ngayon ay parang naka-neutral ka kapag naka-clutch ka. Ngayon, dahil po sa itong flywheel natin ay malaki ang nabawas dito dahil nga po kinain nitong clutch lining, nawala ngayon yung standard na geometry niya, no, yung standard na sukat niya para maging malambot ang ating clutch. So ang mangyayari diyan, kung hindi ako maglalagay ngayon ng washer dito, medyo itong fork natin hindi na siya pantay, medyo nakaganyan na siya. Kasi po ito lumalim dahil nga nabawasan itong flywheel. So kailangan kasi ito ay halos pantay na ganyan. Nakukuhanan dito, kuhanan mo rito. Dito kasi ibabaw. Okay? Dapat po kasi ito halos pantay na pantay itong fork natin. Para pagtulak ng pedal, tapos itutulak nung push rod, nung secondary master, nung clutch slave, ganun po ang nangyari. Yan, itutulak niya. Ngayon, kapag ito ay medyo pumasok na nga doon, mabigat na pong itulak ngayon ito. Kaya ang nangyayari, tumitigas po yung clutch. Ngayon, para magpantay, itong fork na to, para magpantay siya at maging ganyan ulit ang kanyang position, ito po ay lalagyan natin ng washer dito para itong fork ay mag-move ng paganon. Kasi umatras na to Dahil nga po kinain yung flywheel. Malaki-laki na rin yung nabawas dyan. So umatras na yan, kailangan ngayon ito i-move forward din natin ganon para itong level nitong fork or yung lever na yan ay maging balik din siya doon sa normal na settings niya. Kaya naglalagay ngayon ng washer dito. Kasi pag hindi ka naglagay ng washer dito, magiging matigas po ang clutch nyo, ang clutch pedal. Ngayon, kung nagpalit ka ng flywheel na brand new, walang problema. Kahit hindi ka maglagay ngayon ng washer dito. Kasi ibinalik mo ngayon yung standard na settings niya, yung standard na kapal niya, yung specs niya, bumalik sa original kasi nagpalit ka ng bagong flywheel. Yung bago talaga, yung hindi pa nagamit. Galing pa rin talaga sa kasa.
Ngayon, bakit tumitigas ang clutch kapag naluluma na? Kasi nga po, numinipis to. Pag lumipis to, katulad din po yun, nung sinasabi ko sa inyo, na nagmumove na po ngayon, itong ating pressure plate. So, pumapasok siyang ganon, tumitigas yung fork natin dahil sa halip na diretso siyang ganyan, ang nangyayari po, gumaganyan siya. Kaya ayan po ay medyo matigas ng apakan yan. Dahil kailangan mo munang mag-effort talaga na itulak mo ng todong ganon bago to mag-press doon sa pressure plate. Kaya naglalagay po tayo ng magic washer dito para itulak niya, i-move forward niya tong fork na ganon para po pantay pa rin yung pagkakatayo nitong fork na to na ganyan. Mas madali po yung apakan, mas malambot yung apakan at magiging malambot din po ang clutch nyo. So, sa tingin ko po, itong Fortuner na to, wala nang ibang problema to sa low power. Sa totoo lang, hindi siya low power. May power siya, kaya lang sliding nga po yung clutch. Very sure na po tayo dito. Ayan, oh. Oh. Kaya, doon po sa mga naka-manual transmission, na lady ang driver, babae ang driver, tsagain nyo na lang po, aralin nyo, na hindi kayo namamatayan sa arangkada nyo pag bumibitaw kayo ng clutch sa inyong mga sasakyan. Kasi yung mga matataas ang adjustment ng pedal, sa totoo lang, every time na inaapakan mo ang clutch niyan, umi-slide na po talaga yan. Dahil nga sa sobrang taas ng adjustment at sisirain po talaga ang inyong clutch lining. So ito para sa may-ari nito, hopefully mapanood nyo po ngayon to. Hindi ko na nahintay na tapusin tong isang Fortuner na to. Ito naman ay nagpalambot din tayo ng clutch dito, pero yung sayo talagang palit na po lahat. At nandyan naman po ang mga pyesa natin, mga kapatid. Original lahat ang ilalagay natin, maging yung mga bearing natin, pati yung pilot bearing, original po ang nilagay natin dyan. At isa pa, yung pakiabot mo nga yung pilot bearing. Maraming nagtitipid na mali eh. Ayan. Sige, hanapin mo. Tapos yung luma akin na. Okay? Ito yung lumang pilot bearing. Ito nga yung stock up na yun. Di ba? O, stock up na yan. No? Napakahirap na iikot. Pwede ko na bang buksan to, Pyong? Pwede na po. O, buksan natin. Samantalang itong luma, walang sayad pag umiikot. Pero itong isa, may sayad na. Alam nyo ba mga kapatid, ito yung pinakamurang pyesa ng clutch assembly, itong bearing na to, itong pilot bearing. Minsan, kinatatamaran pong palitan ito ng mga mekaniko. Bakit ba ito ay kinakatamaran palitan, Pyong? Matagal-tagal din, sir. Mahirap kalasin, ano? Lalo na kung wala kang puller. Eh, ang ginagawa nyo naman dito, magbabasa lang kayo ng papel, di ba? Tapos, pinupukpok nyo sa loob, itutulak naman tong pilot bearing. Naku mga kapatid, pag hindi nyo pinalitan to, napakalaki ng gastos na pwedeng mangyari. Dahil pag nag-stack up ang inyong pilot bearing, unang-una, sisirain niya yung main drive. Kasi umiikot yung main drive, pero itong bearing nyo ay hindi umiikot, sisirain niya yung main drive niya, yung pinakadulo nun, yung shafting. Pangalawa, kapag ka po umistack up na to, mahirap ikambyo ang inyong transmission. Ang ginagawa ng iba para makakambyo, papatayin muna yung makina, saka ilalagay sa segunda, saka i-start, nakaapak sa clutch. Ganun ang ginagawa. Pero yung umaandar ka, galing ka sa kwarta, papunta sa tersera, ayaw pumasok ng kambyo. Lalo na kung ilalagay mo kagad sa segunda, ayaw pumasok ng kambyo. Bakit? Kasi umistack up itong pilot bearing. Ang tendency nun, umiikot pa rin yung main drive mo. No? Umiikot pa rin yung lining mo. Kasi, stack up yung pilot bearing. Dahil lang doon, hindi pinalitan to, nagtipid or tinamad yung mekaniko, hindi sinabi doon sa may-ari, ibinulsa na lang yung bagong bearing. Ikaw ba nagbubulsa kang bagong bearing? Okay. Nagbulsa ng bagong bearing, tapos nung nakakabit na yung transmission, sabi doon sa may-ari, okay na po, napalitan na po namin lahat, hindi pala pinalitan yung pilot bearing. Ayan, ang magiging problema. Kapag ito nasira, pinakamurang pyesa sa loob ng clutch assembly nyo, ito ngayon na magdudulot para gumastos ulit kayo ng ganun ding presyo. No? 6,000 pesos sa pull down ng transmission. Uy, yung binlag ko kahapon, 8,500. Suzuki APB lang yun. Labor nila, pull down lang ng transmission. Di ba? Napakamahal nun. Grabe yun. Sa mga malalaking 4x4 na malalaki transmission, pwedeng umabot yun ng 8,500. Pero Suzuki APB lang yun. Makina na yun ay 1.6 lang yun. Hindi pa yun 4x4. Di ba? Tapos sisingilin mo ng 8,500 sa pull down ng transmission. Masyadong harang yun. Masyado na puntaga yun. Pag mga ganon, pass na lang. Hanap po kayo na ibang talyer. Marami po dyan pagdating sa transmission ng usapan. Basta kung napanood nyo lamang po yung vlog ko na to, gagamitin nyo ang magic washer kapag talagang nag-reface kayo ng flywheel, medyo marami nang nabawas or ilang reface na yon. Maglagay kayo ng washer,
mga 2 millimeters, yung pinaka-minimum nyo. Tapos, pilot bearing kailangan palitan. At syempre, dapat talagang palitan din ang release bearing. O ito, hindi pa masyadong ano to. Hindi, maingay na rin, oh. Okay, pero yung bago natin, okay na okay. Ang problema naman sa release bearing kapag ito nasisira, kapag in-start nyo ang engine nyo, pag inapakan, umiingay, pero pag binitawan yung clutch, yung pedal, nawawala yung ingay. Kasi pag inapakan mo, tumutulak to. Ganon. Pero pagka binitawan mo naman, yung apak sa pedal, umaangat. Kaya hindi masyadong napepersa yung ikot nito, kaya hindi siya masyadong maingay. So, yun naman ang problema pagka-release bearing. Pero pwede rin baliktad yun. Kapag inapakan mo, doon siya umiingay, at kapag binitawan mo, nawawala ang ingay. Basta every time na may mapa ka, baliktad man ang epekto, kadalasan na release bearing. So mga kapatid, napaka-importante po nitong tinalakay ko sa inyo sa mga naka-manual transmission, kahit ano pang sasakyan yan, kahit anong modelo yan, Fortuner, Mitsubishi, kahit ano yan, pare-parehas naman yan ng mga clutch assembly. Ang importante po, dapat hanggat maaari, original lang ilalagay yung pyesa para hindi po kayo magka-problema. Mga concert na speaker ko, tanggalin mo na yung upuan na yon, yung pinaka-baffles, yun ang gagawin nating upuan. Ha? Sa likod na yung parang sa harap ay ano sa Oo. gitna. Kasi mga kapatid, ito ano na to, electric power steering na to. Itong owner na to. Tapos, pagka pinalad pa, pwede nating kulungin to at lalagyan na rin natin to ng electric aircon. No? Ito, patanggal na natin siguro yung plastic nito. O ano na to? Ha? Upholster. O ano natin to, pa-leather seat natin to. O maghanap na lang ako ng ibang leather seat na na upuan na. Mukhang madali lang naman Pero gumagana pa naman ito, sir. Gumagana pa siya, maayos pa. Wow, okay pala no. Gumagana pa to. Ayan no. So mga kapatid, balik tayo sa sa pagtitipid. Nung araw, halos lahat ng mga naka-owner type jeep, 'di ba, Boss Weng? Yung mga naka-leather jacket 'yun eh. Pag naglakad sila ganyan oh. Sino ba yung pinoportray nilang artista nun? Ha? Si FPJ. So ikaw ngayon ang mag-leather jacket, Boss Weng ha? So yan, okay na po itong owner type jeep po natin. Semi-lowered siya. Yung mugs natin, yan, pinalitan ko ng mugs at binila natin ng gulong. Pagagandahin natin itong owner type jeep na to. Sa totoo lang, mas mura ang konsumo nito kumpara doon sa mga sasakyan nyo. Kasi ito pwedeng patipirin, manual. Kung medyo malakas pa sa gasolina, yung karburador nito, magpapalit ako ng jets, yung mas maliit ng konti para makatipid. Hindi ka naman nangangarera eh. Yun lang ang kagandahan, sa mga konvensyonal, pwede kang magpatipid. Pero sa mga electronics, lahat po yan, hindi na po titipid yan. Ganun na po talaga ang konsumo niyan. Ang talagang nagpapalakas naman talaga ng konsumo niyan ay yung traffic at saka yung manner ng pagmamaneho po ng mga driver ng mga ganyang klase ng sasakyan. Maraming salamat sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat.